Hola, hola po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Namiss ko po kayo. Kumusta na po ang araw ninyo? Kayo po ba'y nagsikain na niyan? Umaga na naman po dito, dyan hapon. Kaya good afternoon po sa inyong lahat. Tayo'y mag-umpisa muna pong maglinis na konti. Shoutout po pala sa lahat ng nakakapanood ng video ko. Huwag pong kalimutan paki-like and share ang aking video. Kahapon po hindi ako nakapag-upload ng video ko. Ewan ko kung ba't hindi pumasok yung in-upload kong dalawang video. Baka sa hina ng signal o joke hindi ko po alam. Palapit na naman po ang Pasko. Ilang days na lang, Pasko na naman. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang.
ng bahay sa ating buhay. Christmas, happy holiday. Ang Pasko'y paparating na naman po. Ako po'y nakikipasko sa inyong lahat. Napapansin ko po, napakabilis ng panahon ngayon. Ang isang taon, kala mo ilang araw lang, ilang linggo lang lilipas. Hindi mo alam, patapos na naman ang taon na ito. Ay, basag. Sa sobrang lamig ngayon, kawawa na naman ng mga kababayan natin na iba na 4 oras ang trabaho nila sa labas. Anong oras pa lang yung iba, alas 6 pa lang ng umaga, tumatalon na sa kanilang bahay. Tapos ang lamig sa labas, maghintay ng autobus sa labas. Ngayon, marami po kasi dito na ayaw ang trabaho sa loob ng bahay. Yung iba naman po, sabi nila,
parang ginagapos daw sila, pinipreso sila sa loob ng bahay. Sa bagay, sana yan lang naman po talaga sa pagtatrabaho. Kami naman po, lalo na ako, gusto ko lang sa loob ng bahay. Kasi nga, unang-una, iniisip ko, sa lamig ng panahon, yung iba kasi sa restaurant trabaho nila, sa mga restaurant, nung oras pa lang, tatalon na. Tapos minsan, madaling araw ang labas nila sa trabaho, puyat, pagod. Pero kung iisipin mo lang po kasi, mas pinakamagandang talagang trabaho dito sa loob ng bahay. Unang-una, pag walang mga amo, nakakapagpahinga kang mabuti, paisi-isi ka lang sa ginagawa mo. Tapos, pagdating naman sa sahod, kung sa labas naman po ang trabaho mo, siyempre, magbayad ka pa ng apartment, magbayad ka ng ilaw, tubig, pagkain mo pa, plus minsan, yung internet, bayaran mo pa sa tinitiran mo. Kaya kung sumasahod ka lang po ng 1,200, 1,300 sa trabaho sa labas, ang 500, minsan kukulang pa yan. Magkano na lang matitira sa sahod mo nun? Tapos plus magpadala ka pa sa mga pamilya mo kung may pamilya ka. Wala. Samantalang sa loob ng bahay, kung sa bahay ang trabaho mo, libre ka lahat. Wala kang iisip ang binabayaran. Kaya yung iba po, ewan ko kung mas gusto nilang labasan ang trabaho nila. Kawawa lang sila pagdating sa lamig ng panahon na ito, yan ang kalaban naman nila. Yes ko. Kaya kung tutusin lang, kahit labasan ang trabaho mo, kahit 4 oras pang trabaho mo, wala sinabi sa trabaho sa bahay na naka-stay ka sa mga amo mo, ganyan. Kung pagdating lang sa sahod, o kagaya ko, pagkatapos kong nagtrabaho dito sa baba, hintay ko lang magising ang amo ko. Hanggat hindi gising, nakakapagpahinga kang mabuti. Yan, kaya yan po ang malaking pinagkaiban ng trabaho ng 4 oras sa labas, sa mga bahay-bahay o sa restaurant. Yan po ang pinakamalaking bagay. Ay, Panginoon. Ako po kasi, mula nang dumating ako dito, kinuha ko ng asawa ko, ito na po talagang trabaho ko. 2005 pa po. Mag-18 years na po ako ngayong March. Dito sa trabaho ko.
Eh, kayo naman po, kumusta naman po ang mga trabaho nyo sa atin, sa Pinas? Pagod din po ba kayo niyan? Kami, napapagod din kami dito dahil sa araw-araw namin ginagawa. Pero okay lang. Tuloy lang ang buhay. Laban lang. Ganyan talaga. Kung hindi tayo magtrabaho, maghanap buhay, walang darating na magandang future sa ating buhay. Kaya tiis-tiis lang po. Kahit saan pa tayo makarating, trabaho din ang hinahanap natin. Sabi nila, may nabalita na parang mawawalan yata ng internet. Hindi ko alam kung mangyari man yun. Hindi ko alam kung mga 6 na buwan o 8 buwan. Yun po ang balita na nakita ko. Sana hindi naman po. Marami rin pong mawawalan ng hanap buhay sa mga nagbablog na tulad natin nun. Kung nangyari man yun, yung iba may pinapakain din silang pamilya. Parang minsan naisip mo parang ang gulo na ng mundo. Napakagulo na. Lahat naapektuhan na kung ano man nangyayari. Di ba po? Minsan nakakalungkot, nakaka-stress ang panahon. Ang kamunduan natin. Kaya minsan, tamad akong nanonood ng balita sa atin. Parang nai-stress din ako minsan sa sitwasyon sa Pilipinas. Minsan naisip ko, ang ikli lang ng buhay natin sa mundo, ba't pa nagkakaganyan ng mundo, ang buhay natin, no? Kung isipin mo lang. Sa'yo, ganyan ang buhay sa mundo. Kaya ako, lahat ng bagay sa mundo, pinapadyos ko na lang. Wala naman tayong magawa. Kagaya niyan, ang mga iba-ibang bansa nagsisigerahan na. Parang isipin mo lang, parang ng mundo, napakagulo na. Ay, Diyos mio.
Pag naglilinis ako ng ganito, naalala ko yung senyor ko. Yung asawa ng senyora ko, yung namatay. Napaka-stricto po niya sa paglilinis sa loob ng bahay. Konting bagay lang makita niya, kagad palinis niya. Napakaselang po ng senyor kong yun. Nung buhay pa siya. Buti nga ito senyora ko, itong natirang ito. Tama lang na makaupo siya sa kanyang sopa dito sa sala. Manigarilyo, makipag-usap. Kasi po, ang natitira dito, yung amo kong babae, tsaka yung anak niya. Yung amo ng asawa ko. Napakadamak po nila sa loob ng bahay. Kaya wala silang reklamo sa paglilinis. Dahil sila mismo sa sarili nila. Napakadamak nila sa loob ng bahay. Siguro po kung wala lang itong mga katulong, uhurin po siguro ito. Itong mga pamilya na ito. Buti nga may pera silang pambayad sa mga katulong. Kaya yan ang buhay nila. Parang wala silang kwenta sa Buti pa nga kaming mga katulong. Orte lang na gamit nila. Alam namin kung saan nakalagay. Sila po. Wala. Orte lang ng mga gamit nila. Hindi nila alam kung saan. Kung hindi ka pa nila tawagan. Ikaw nakatulong, hindi nila alam ang mga gamit nila sa loob ng bahay. Kasi po ang buhay nila, tama lang na matulog, maglibot, mamasyal, kung saan-saan. Buhay nga naman. Ewan ko po pag umalis na ako dito, umuwi na ako sa atin. Ngayon pa lang, nagtatanong ng amo ko kung talagang matuloy akong uuwi na mag-for good muna sa Pinas. Ewan ko kung pag nagmakahawa ito, pag alam niyang magbakasyon kami, di ko po alam kung maiwanan ko kasi matanda na rin. Kung siya lang po ang masunod gusto niya, aalis na lang ako sa kanya. Pagpatay na daw siya, sad-sad ko na po daw siya. Ngayon ako naman, ang sitwasyon ko kasi, yung anak ko nasa Pinas. Pag tinatanong ko ang anak ko, ayaw na niya akong bumalik dito. Siyempre yung anak ko lumaki sa Pinas. Nawa naman ako tulad niyan, laging nagpaparinig sa chat, Pasko na naman, wala na naman siyang magulang. Minsan po parang napakahirap isipin, no? Pag ang anak mo nakaiwalay sa inyo, sa iyong mga magulang, sa kanyang magulang, parang ang hirap pong isipin na minsan dumarating ang birthday niya, Pasko, wala ka sa tabi niya, nagkakaproblema siya lang mag-isa, wala siyang pamilya wala siyang magulang na linalapitan. Parang minsan po napakahirap isipin. Nung maliit pa po yan, kala ko hindi ko kaya na iwanan ko sa Pinas kasi 3 buwan pa lang po ang anak ko, natid ko na sa Pinas dahil mahirap po kasi dito ang may bata. Lalo na ang trabaho mo sa loob ng bahay, siyempre nag-iintindi ka sa mga amo mo. Minsan iwanan mo ang bata, dumedede sa kwarto dahil lang paglilinis mo nasa itaas, makita mo na lang yung tsopon ng dede niya nasa tenga na o nasa ilong na. Kaya doon po ako nagbahala na sabi ko sa asawa ko, yatid na lang natin, doon na lang natin palakihin. At saka yung pag-ugali ng mga bata dito, napaka-salbahe. Yes, me.
Kaya mas maganda po ang bata, lalaki pa rin sa kultura natin sa atin. Makakadapt bago mo dalhin dito. Ewan ko po sa anak ko niyan kung anong pasyan niya, kung gusto pa niyang pumunta dito o ano. Kaya itong pag-uwi namin, kung gusto niyang pumunta dito, ayusin na daw po ang papel ng anak ko, ng asawa ko, para makapunta siya dito, makuha niya yung card niya ng ano, para makapagbalik-balik naman po siya dito. Ewan ko po kung anong pasya ng anak ko. 15 anyos na rin po, mag-16 anyos na ngayong November. Kaya bago mag-18 po, dapat makapasok na siya dito. Ano, ako po'y tapos ng magpunas-punas, kaya magwalis-walis naman po ako. Nasira po kasi yung vacuum ko sa carpet, sa ano, kaya walis ang ginagamit ko. Hindi pa bumili yung amo ko ng vacuum. Kaya mahirap pong magwalis ng isang kamay. Kaya eto po, hanggang dito muna ang video natin. Patayin ko muna po. Ingat po kayo palagi dyan. Sa mga nagtatrabaho sa labas, sa mga nagbibiyahe, lagi po kayong mag-ingat. Huwag nyo na lang pong kalimutan i-like and share itong video ko. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin at sumuporta. Sa mga nag-follow, nag-like, nag-share sa aking video. Maraming salamat po. Kaya ingat po kayo. God bless. Mahal ko po kayong lahat. Bye-bye.